Isa pong malakas na pahayag ang umalingaw-ngaw sa CNBC kung saan ay sinabi po mismo ni Ginoong Dan Morehead. Siya po ang founder ng Pantera Capital na si Ripple ay maaring pumalit kay Swift. Ang komentong ito ay nagbigay ng bagong spotlight kay XRP at nagpaalala sa lahat ng kanyang tunay na layunin. At yan po ay ang baguhin ang global payments system. Pero, posible ba talagang maagaw ni XRP ang trono ni Swift? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, panoorin po muna natin yung ibinahagi na short video clip dito ni Good Morning Crypto. Ayan, isang short video clip lamang ito. We've had huge positions in Ethereum in the past. We used to be 100% Bitcoin. Something could come out tomorrow. Is there anything out there, though, that's interesting to you? The reason I ask is I would hope that, Solana was created many years ago. Ethereum was created many years ago. Bitcoin was created many, many years ago. Yeah. I would like to think that technology and technologists have come up with better solutions since then. Well, Solana could do, I think, 9 billion transactions a day, which is more than all capital markets combined. So Right. it's not obviously need that next thing past Solana. So you think it just doesn't matter? Yeah, and there might be other use cases, other like Ripple's going after Swift, Bitcoin's digital gold. There's several different major use cases, but Solana's very good at the performant blockchain. Solana. At ayan. Ngayon ay ano po ba ang Swift at bakit ito mahalaga? Si Swift ay matagal nang ginagamit ng mga bangko sa buong mundo para sa cross-border payments. Halos lahat ng international transfers ay dumadaan po sa kanya. Ngunit ang problema, matagal, mabagal at mahal po ang proseso. Tumagal ng ilang araw bago po makarating ang pera. Dahil dito, matagal nang tinatawag ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ang sistema na luma at hindi na bagay sa modernong panahon natin ngayon kung saan mabilis at instant na settlement ang nagiging standard. Kung patuloy po na maiiwan si Swift, posibleng maraming bangko ang magsimulang tumingin kay Ripple bilang mas mabilis at mas murang solusyon. At ito po ay direktang pwedeng magbigay ng dagdag na demand kay XRP. Ano naman po ang alok ni Ripple gamit ang XRP Ledger? Si Ripple ay may technology na kaya pong mag-settle ng cross-border transactions, halos instant at saka mas mura. Maraming financial institutions ang nagsimula or nag-i-explore ng kanilang sistema. Ang paggamit po ng XRP bilang tulay or bridge sa international transfers ay nagiging mas praktikal kaysa sa luma at mabagal na proseso ni Swift. Kung mas marami pong bangko at saka payment providers ang gagamit kay Ripple, tataas po ang ang utility ni XRP. At alam naman natin kapag tumaas po ang utility ng isang asset, kasunod din nito ang posibleng pagtaas ng presyo. At ngayon ay ano naman ang bigat ng pahayag ni Ginoong Dan Morehead. Ayan po yung pinanood natin na short video clip dito. Si Ginoong Dan Morehead ay hindi po basta-basta sapagkat isa po siyang veteranong investor at founder ng Pantera Capital. Sa kanyang panayam dito, binanggit po niya ang galing ni Solana sa bilis at saka scalability. Pero kahit na ganoon, mas binigyang diin po niya na ang laban ni Ripple kontra sa Swift ang isa sa pinakamahalagang use case sa buong blockchain industry. Kapag ang ganitong tao ay nagbigay po ng spotlight kay Ripple sa isang malaking platform gaya po ng CNBC, nagdadala ito ng mas malawak na kumpiyansa sa market. Ang ganito pong recognition ay kayang mag-boost ng interest at saka buying pressure para kay XRP. At ayan bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang pahayag ni Ginoong Morehead ay hindi lamang po simpleng opinion lamang, kundi isa po itong indikasyon na seryosong tinitignan ng malalaking players ang kakayahan ni Ripple. Si Swift ay nananatiling higante sa international transfers pero siya ay lumang higante. Samantalang si Ripple, dala ang bilis at efficiency ng blockchain, ay handa ng hamunin at posibleng palitan ito. Kung tuloy-tuloy po na
makakakuha itong si Ripple ng partnership at saka adoption mula sa mga bangko, mas lalo pang lalakas ang posisyon ni XRP. Ang impact po nito sa market ay maaaring magbukas ng bagong rally. Ngunit tandaan po natin, nasa maingat na galaw ng mga regulators at saka institution ang magiging susi kung tuluyan bang magtagumpay si Ripple laban kay SWIFT. Sa ngayon, malinaw po na si XRP ay hindi lamang speculation coin, kundi isa pong asset na may tunay na gamit sa global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.